Gusto niyang ipakita sa atin na kahit si Jesus, ang pinakamatapang na tao, although Diyos na nagkatawan tao, kahit siya na yung pinakamatapang kilala natin, kapag usapang puot at galit na ng Diyos, this is unimaginable. That's the eternal pain and suffering, the wrath, the perfect justice of God. Gusto niya ipakita sa iyo at sa akin. Kung meron man timbangan ng galit ng Diyos, gusto niya isalarawan sa iyo kung gaano ito kabigat. At salamat sa ating Panginoong Hesus. Hindi niya ito hinayaan na maranasan natin. At sabi ko nga sa inyo, ni isang patak nito ay hindi niya na pinaranas sa atin. Lahat ng puot ng Diyos ay tinanggap ng ating Panginoong Hesus para sa iyo at para sa akin. Babalikan muli natin yan, mga kataga na yan, dahil wala nang para sa akin. Ito ang magandang pagsasalarawan patungkol sa ating pag-uusap. At ang ating tema bilang pagtatapos sa lahat ng ating napag-usapan patungkol sa galit at puot ng Panginoon ay syempre ang bunga. Ang bunga at pwedeng idulot kapag naunawaan natin ang galit at puot ng Panginoon, walang iba kundi ang fear of the Lord o ang kagandahan sa pagkatakot sa Panginoon. So yan po yung ating tema. Minsan sinabi sa Exodo chapter 20 verse 20, ito yung sa Israelita, ito yung panahon na mararanasan na nila yung presensya ng Diyos. At sabi ng Panginoon sa kanila, linisin mo ang bayan ko. Dahil nais ko sila mismo, Moses, kung ano yung nararanasan mo sa akin, gusto kong maranasan na nila. Pero yung mga Israelita, natakot sila, noong nakita nila na yung buong bundok ay nasusunog. Nasusunog siya pero hindi natutupok. At tila ba may mga malalakas na kulog, at yung mga hiwaga na hindi nila maintindihan ng mga oras na iyon. At dahil dito, natakot ang mga Israelita, pero ito yung sinabi ni Moses sa kanila. Do not fear, for God has come to test you, that the fear of Him may be before you, that you may not sin. Iintindihin ninyo, parang contradicting. Ang sabi, huwag kayong matakot sa Diyos. Ginawa ito ng Diyos para subukin kayo, para magkaroon kayo ng takot sa Kanya at hindi kayo magkasala. Isipin mo, no? Parang, huwag kayong matakot. Ginawa lang yan ng Diyos para magkaroon kayo ng takot sa Kanya. So, anong ibig sabihin ni Moses sa mga salita na iyon? So, sabi ni Moses, don't be scared of the Lord. Alam ko nakakatakot ito. Itong nakikita nyo na ito. Natatakot kayo, baka masunog kayo, tamaan kayo ng kidlat. At sobrang banal ng Panginoon. Dito rin sinabi ng Diyos, maglagay ka ng guhit, dapat kahit anong hayop hindi lalagpas dyan dahil kapag lumagpas ay mamamatay. So nakikita na nila yung kabuuan ng kabanalan ng Diyos. Nakita na nila kung paano hinati yung dagat at tumawid sila doon. Nakita din nila yung pillars of cloud, yung apoy, the Shekinah glory of the Lord. Pero ito na yung fullness ng kabanalan ng Panginoon. Sabi niya sa mga Israelita, o kay Moses, para sa mga Israelita, tawagin mo sila, gusto kong maranasan nila yung kabanalan ko. Kung ano yung nararanasan mo, Moses, gusto kong maranasan nila, na rin nila. And parallel din ito sa nangyari in the book of Acts. In the book of Acts, yung tinawag natin na Day of Pentecost, ito yung 50 days after, kung di ako nagkakamali, resurrection of Christ or death of Jesus Christ. After 50 days, kaya nga Pentecost ang tawag doon, ay ika 50th day.
So pag sinabi, actually may tinatawag din naman silang Day of Pentecost talaga sa mga Hudyo. Pero sinakto din ng Diyos. Na in the Day of Pentecost, doon ay may tongues of fire. May apoy din. Pero yung apoy na ito ay isa-isang pumatong sa ulo at yung mga tagasunod ng Panginoon ay they were all consumed by the fire of God. So dito, 50th day din. In the Old Testament, ito na yung 50th day from their Exodus. So kita nyo, no, parallel, pareho. Yung pagliligtas ng Diyos sa Israelita, tapos 50th day, ipaparana sa kanila Espiritu ng Diyos, pero ayaw ng mga Israelita. Pero sa kabilang banda, sa kamatayan ni Jesus in the New Testament, in the 50th day naman, yung mga tagasunod ni Jesus hindi natakot, kundi tinanggap yung apoy ng banal na Espiritu. Pero yun nga ang pinag-uusapan natin dito. Sinabi ni Moses, huwag kayong matakot sa Diyos. Ginawa lang to ng Diyos sa inyo para magkaroon kayo ng takot sa Kanya. At sabi din sa Luke chapter 12 verse 4 to 5, I tell you my friends, do not fear those who kill the body. After that, have nothing more that they can do. But I will warn you whom to fear. Fear him who after he has killed has authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear him. Sino po ang nagsabi nito? Si Jesus. Sabi niya, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga kayang pumatay sa katawan ninyo. Sabihin ko sa inyo, kanino kayo dapat matakot? Matakot kayo sa Diyos na hindi lang kayang pumatay sa ating katawan o bumawi ng ating buhay, kundi ang Diyos din na may karapatan o magpapahintulot ng pagkatapon ng ating mga kaluluwa sa apoy ng impyerno. And the last part, anong sabi dito ni Jesus? Yes, I tell you, fear him. May nakausap akong kabataan at tamang-tama yung discernment ko sa kanya. So nagkikwento siya sa akin, sabi niya, Tay, ganito yung mga nangyayari sa akin, nagtatampo na ako sa Panginoon, talagang sinasadya ko na gumawa ng mali kasi hindi ko matanggap yung nangyayari sa akin, bakit ganito yung mga karanasan ko sa buhay. Sabi ko sa kanya, alam mo na, dumarating talaga sa panahon na nawawala yung pagmamahal natin sa Diyos. Pero, wag na wag mawawala yung takot mo sa Diyos. Kasi hindi ko naman sinasabing okay lang na wala ka ng pag-ibig sa Diyos. Dapat nandun yun. Pero, alam mo, sabi niya, yun nga po, Tay, yun yung sinabi ko, hindi ko na mahal si Lord. Ang totoo, takot na lang po ako sa Kanya. Sabi ko sa Kanya, at least nandun pa yung takot mo sa Panginoon. Sabi niya, gusto ko nang gumawa ng mali, gusto ko nang gumawa ng mga kabalbalan, sadyain, makipagrelasyon, at kung ano-ano pa. Gusto ko talagang gumawa ng mali na kahit yung kwento niya nga, kahit unbeliever, may hiya sa gagawin niya eh. Sabi niya, gusto ko nang gawin. Dahil nagtatampo na ako sa Diyos, galit na ako sa Diyos. At sabi ko sa Kanya, maintindihan ko, nagtatampo ka sa Diyos. Pero, wag na wag mawawala yung takot mo sa Panginoon. Kaya, it's timely lang. Kahapon ko siya nakausap or itong mga nakaraang araw lang ko siya hiningan ko naman siya ng consent na ikikwento ko ito. At mga kapatid, magiging magandang ako, hindi ko alam din sa inyo, no? Siyempre, there are times kahit ang mga magulang, di ba, ang mga anak natin, minsan, hindi na tayo mahal. O hindi natin maramdaman yung pagmamahal. Pero at least nandun yung paggalang pa rin nila sa atin. Dahil pag oras na, minsan maintindihan natin na hindi na naglalambing anak natin eh. Pero pag binastos na tayo, parang hindi na tama yan, ha? Di ba? Halimbawa, minura ka ng anak mo, mga magulang. Di ba, minsan matatanggap mo pa na hindi naglalambing sa'yo, di kanya niyayakap. Pero, kapag minura ka na ng anak mo, ayan, alam mo, hindi mo na, at kapag sinaktan ka, physical ka, diba, alam mo, na wala na talagang ano yan.
It's non-negotiable. At sabi ko nga doon sa kabataan, alam mo na ang Lord, hindi ka naman mananalo din naman sa Kanya. Marunong siya magdisiplina, hindi katulad ng ating mga magulang. Ang ating mga magulang kasi minsan, kapag nagtatampo tayo, nagre-rebelde tayo, tapos, ayaw mong ibigay, gagawa pa ako ng kalokohan. Hanggang sa bibigay na lang, di ba, yung mga magulang natin, ibigay ko na nga, napapahamak yung anak ko eh. Pero iba po ang Panginoon. Pag nagbaba ng disiplina ang Panginoon, alam niya na tama na yon. At kapag lalo tayo makikipagmatigasan at nasa disiplina na tayo ng Diyos, asahan mo kapatid, hindi magbaback down ng Lord. Baka lalo niya pandagdagan yung disiplina. Mahal niya tayo eh. Kasi tayong mga magulang, o kahit din naman akong leader, minsan nagbaback down ako kasi hindi ko na maalam, di naman ako all-knowing eh. Diba? Kahit kayong mga magulang, minsan baka mali na yung pagdidisiplina ko sa anak ko, sige na nga, pagbigyan ko na nga para hindi na gumawa, hindi na mag-tantrums, hindi na gumawa ng rebelde. Pero alam mo, mga kapatid, ang Diyos, pag nagbaba ng disiplina yan, alam niya yan. At sabi ko nga doon sa kabataan, kung ayaw mo madagdagan yung paghihirap mo, huwag mong gawin yan. At lalo ka lang mapapahamak. Kung gusto mo makipagmatigasan sa Panginoon, di ka mananalo sa Kanya. Tama siya kapag nagbibigay ng pagtutuwid sa'yo. Sabi ko nga, sa tingin mo ba, kasalanan ba ng Lord kung bakit ka nagkakaganyan? Kasalanan mo rin yan eh. But of course, hindi, huwag yun na isipin na parang, we just talk about it with, bluntly. I know, naramdaman naman ng tao yung pagmamahal sa pag-uusap namin kasi kinabukasan, magkasama naman kami. So, kung sa tingin nyo, parang pinahirapan ko lang yung damdamin niya, nagkakamali naman tayo na akala doon. Kasi, kinabukasan naman, magkasama kami at we are still talking about or pinipilit pa rin namin i-work out kung ano yung mga pinagdaraanan niya. Pero that's it eh. Ang sabi dito, salita ng Panginoon, kung meron kayong kakatakutan, sabi ni Jesus oo, sinasabi ko sa iyo, matakot ka sa Kanya. And that's the beauty of the fear of the Lord. It doesn't contradict the love of God. It works both sides. Yung pag-ibig natin sa Panginoon at ang pagkatakot natin sa ating Diyos. And we talk about the wrath of God, sabi ko nga sa inyo, normal thing na makaramdam tayo ng dread feeling. Pag sinabing dread feeling, ma-shaken tayo or the water somehow got stirred up. Kumbaga, parang tubig na tulog. Kapag nakarinig ka patungkol sa galit ng Diyos, kahit pa paano man lang, ay medyo aalon-alon siya. And that's a normal thing. At wala na akong iba pang alam pa na maisip na paraan para magising ang pananampalataya natin maliban sa pag-ibig ng Panginoon sa atin at sa kabilang banda, yung mukha ng puot ng Panginoon sa galit niya sa mga pagkakasala natin. So, I'm hoping na sa ating lahat ay it touches our soul at minsan lang din naman natin pag-usapan yung mga gantong bagay. So, number 1, pag pinag-usapan natin ang fear of the Lord, of course, it's a common thing to understand. Very basic. Hindi naman na tayo lingid dito that the wickedness of fearless na merong masamang mangyayari sa mga taong walang takot sa Panginoon. Dahil sabi ng salita ng Diyos, the fear of the Lord is hatred of evil, pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate. So sabi dito na ang paggalang o ang pagkatakot natin sa Panginoon, ito yung definition niya, ay pagkapuot sa masama. At so kung sa kabilang banda, kung ipaparallel natin yan in a negative words or phrase, ibig sabihin, kung wala tayong takot sa Panginoon, hindi tayo napupuot sa kasamaan. So that's it. Sinabi, fear of the Lord is hatred of evil. Ngayon, if you don't fear the Lord, you don't hate evil. At sabi din sa Job chapter 28, and he said to man, behold, the fear of the Lord, that is wisdom.
And to turn away from evil is understanding. So, kita nyo ulit, sinabi, kung may takot ka sa Panginoon, you turn away from evil. Ibig sabihin, kung wala kang takot sa Panginoon, you don't turn away from evil. So, ganoon lang naman, hindi naman ganoon kahirap intindihin. Tama po ba? Kaya nga yung mga masasama, ang tawag natin sa kanila ay, kahit mga taga-kanto, ang tawag sa kanila, wala ka na bang takot sa Diyos? So, hindi naman, gusto ko lang daanan muna natin yan. Kasi yan yung very common thing na kahit unbeliever alam yan. Na ang isang taong walang takot sa Diyos ay namumuhay sa kasamaan. So, kung tatanungin kayo, what is the fear of the Lord? It is the hatred of evil. Kung may takot ka sa Diyos, meron tayong pagkamuhi sa kasamaan. Isaiah chapter 63, verse 17. O Lord, why do you make us wander from your ways and harden our hearts so that we fear you not? Return for the sake of your enemies, the tribes of your heritage. So, minsan sinabi ito ni Isaiah kay Yahweh. Sabi niya, O Panginoon, bakit mo kami hinayaan na mag-wander o parang maglakad-lakad na hindi namin alam yung gagawin namin at pinatigas mo ang aming puso? Take note. Hindi ang Diyos ang nagpapatigas ng puso. Ang gustong sabihin dito na Isaiah, pinahintulutan ng Panginoon ang pagkatigas ng puso ng mga Israelita hindi dahil kinontrol ni Lord yung heart nila. At ganun din ang nangyari kay Pharaoh. Although pag binabasa natin, the Lord hardened his heart. Pero bago gawin yun o pahintulutan ng Panginoon, the Pharaoh is being disciplined by the Lord, pero hindi siya nakikinig sa Diyos. Kaya hinahayaan o pinapahintulutan ng Diyos o talagang sinasadya na, o sige, patigasin mo ang puso mo sa akin. Sabi nga dito, bakit hinayaan mo, Panginoon? Bakit hinayaan mo na mawala yung takot namin sa iyo? Again, hindi nagbibintang si Isaiah dito na sinasabi niyang, Lord, bakit naman hindi na ako natatakot sa iyo? Bakit mo naman tinanggal mo yung pagkatakot mo sa akin? Hindi, ang sinasabi dito ni Isaiah is his expression, why did you allow it, Lord? Pero, it's not God who removed the fear, yung takot o paggalang natin sa Kanya. It is us who does that, at ang Panginoon na lang ang nagpapahintulot ng bagay na yan. Kumbaga, gustong sabihin dito ni Isaiah, Lord, ibalik mo na yung pagkatakot ko sa iyo. Ibalik mo na yung paggalang ko sa iyo, Panginoon. And in another chapter ng Isaiah sa 57, sino ba ang inyong kinakatakutan? Kaya nagsisinungaling kayo sa akin at lubusang tumalikod. Ito, nagtatanong si Yahweh, sino ba kinakatakutan ninyo? Matagal ba akong nanahimik kaya kayo tumigil ng pagpaparangal sa akin? Akala ninyo'y tama ang inyong ginagawa. Ibubunyag ko ang masasama ninyong gawa. At tignan ko lang kung tutulungan kayo ng mga Diyos-Diyosan ninyo. Makita nyo, di ba? Si Yahweh. Sa tingin nyo ba, nagbago na ang Diyos from Old to the New Testament? No, He doesn't change at all. Eh bakit ganun, Pastor? Sa New Testament, punong-puno ng biyaya si Lord. Hindi. Ganun pa rin ang Panginoon. Nakikita mo lang kung gaano kalaki ang biyaya niya. Pero kung sino si Yahweh noon, siya'y ngayon at magpakailanman. Kung nakikita mo ang galit at ang puot, at kung paano magsalita ang Panginoon in the Old Testament, ganito pa rin siya magsalita ngayon. Kaso nga lang, dahil nga nakikita na natin yung biyaya ng Panginoon, salamat sa banal na Espiritu, tinuturuan niya tayong mas makita yung biyaya ng ating Panginoon. Pero it doesn't mean na nagbago na ang Diyos. Hindi sinabi na may bago na akong utos. Ito na ang bago. Hindi. Ang gusto sabihin sa atin ng Panginoon, ito na yung hindi nyo pa alam tungkol sa akin. Kilala nyo ako in the Old Testament. From Adam and Eve, from Abraham to Moses, hanggang sa mga huling propeta, alam nyo kung gaano kabanal. Pero dumating ang pagkakataon.
ipinakita naman ng Diyos kung gaano kayaman ang biyaya niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. He doesn't change. He just revealed who He is. Nung ipinanganak si Kristo, namatay siya at muling nabuhay. At meron pa kapatid, ngayon nare-reveal na sa iyo kung sino si Holy Spirit. So ganyan lang ang Panginoon. Kaya Old Testament is as fresh as the New Testament. Hindi siya nagbabago. Ang maganda nga lang ngayon, pag binasa mo na ang New Testament, mas ma-appreciate mo na yung Old Testament kasi mas nakita mo na yung kabuuan ng Panginoon. Kaya pag binabasa mo na yung Old Testament, hindi na yung katulad na para kang batang natatakot sa Diyos. Pag binasa mo siya, nakikita mo kung gaano kalawak ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya kung ganito magtanong ang Panginoon noon, ganito pa rin siya magtanong sa atin patungkol sa ating paggalang at pagkatakot sa Kanya. Hayaan niyo po, natanongin din natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, sino ba ang inyong kinakatakutan? Kaya tayo nagsisinungaling o gumagawa ng mali at lubusang tumalikod. Matagal bang magalit si Lord? Ano ba yung mas kinakatakutan natin? Si boss? Sinabi mo lang kayo ng takot sa inyong mga boss, dapat igalang natin sila. Pero, ang sinasabi kasi dito, nawawalan na ng puwang. Meron na tayong mga Diyos-Diyosan. Hindi to about sa rebulto, kapatid. These are the false God of our lives. Ito yung mga idolatry natin. What are your idolatry? Ano yung ating mga Diyos-Diyosan sa ating buhay? Ano yung bagay na meron tayo na alam nating umahad lang kung bakit hindi tayo lubusang makasunod sa Panginoon? Tinatanong ng Panginoon sa atin, ano ba kinakatakutan ninyo? Mas nakakatakot ba yan sa akin? Si ano ba yan? Si professor ba yan? Si sir ba yan and ma'am? Pera ba yan? Kalusugan? Pangarap? O sarili? Ano ba kinakatakutan natin sa ating buhay? Mas nakakatakot ba yan sa Panginoon? Kaya nga sabi niya dito, ano ba tingin niyo? Matagal ba ako magalit? Naghahamon na hinahamon, dito sa mga salita na ito ay hamon ng Panginoon. Nakakatakot ba yan kaysa sa akin? Mas kaya ka ba niyang palungkutin kaysa sa kalungkutan na kaya mong maranasan pag wala ka sa akin? Mas kaya ka ba niyang paghirapin kaysa sa paghihirap na kaya mong maranasan pag wala ako sa buhay mo? Ano ang nakakatakot? So, yan yung sinabi ko doon sa kabataan. Nakunak, matakot ka sa Lord. Huwag mong gawin yan. Naiintindihan ka ng Panginoon ngayon. Pero kung hindi ka pa rin makaintindi, asahan mo. Uubusin ni Lord ang resources niya para lang hindi natin maranasan yung total destruction sa ating mga kaluluwa. Kahit pa ma-perish tayo sa ating mga buhay na ito dito sa mundo, gagawin niya ng Panginoon. So, iyan po ang isa sa mga dapat nating unawain sa mga taong walang takot sa Diyos. May hamon ng Panginoon sa iyo at sa akin. Meron ba tayong mga kinakatakutan? Ako rin, kapatid, meron. Meron din ako. Pero, syempre, dapat i-overcome natin yung pagkatakot natin sa mga Diyos-Diyosan na yan. Dapat mas mangibabaw yung takot natin sa Panginoon. Minsan mas takot tayo kay Mrs. o kay Mr. Pag sila nagagalit ay parang
willing tayo na mag-compromise sa ating pananampalataya. Kahit di naman ako, alam nyo, ganun din ako asawa. Minsan pagalit na yung asawa ko, mas gagawa ako ng effort kasi ayoko magalit yan. Si Lord, alam ko medyo naiintindihan ako eh. Pero hindi palaging ganon. Kaya nga kailangan balansehin ko din yung buhay ko. Hindi yung puro ministry. Hindi din puro kung ano na yung mga pinaggagawa ko. Kailangan asikasuhin ko din. Pero higit sa lahat, hindi dahilan yung mga Diyos-Diyosan natin na mas natatakot tayo mawala yung kaysa ang Panginoon. O mas natatakot tayo na kaya netong lagyan tayo ng mga hindi mabubuting bagay kaysa sa mga hindi mabuting bagay na pwedeng maranasan natin kapag nawala tayo sa presensya ng Panginoon. So, and number 2, ang kawalan ng takot sa Diyos ay kahangalan. Allow me to use the word ng mga taga-Tondo, ay katangahan, kabubuhan, kapag tayo ay walang takot sa Panginoon. In Proverbs chapter 1, isa sa mga unang salita ni Haring Solomon na puspos ng karunungan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction." Take note, gusto ko pong tandaan ninyo, kapag ang isang tao walang takot sa Diyos, hindi matalino yon. Bobo, hangal, inutil. Ayun yung sabi ng Bible. They are fools. Ang hindi daw natin pagsunod sa Panginoon, akala natin ay diskarte na tinatawag. Pero hindi. Ang tawag doon ay kahangalan. So wag natin iisipin na akala natin tama ang ating ginagawa o may karunungan o katalinuhan kung ang isang bagay na ginagawa natin ay laban sa mga instruction o pinapagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. There's nothing to admire to those people or think of them as knowledgeable with wisdom if they don't fear the Lord. And it doesn't count kahit na marami siyang nalalaman sa salita ng Panginoon, kahit din ako. Mas nakakatawa ako na nagtuturo ng Word of God. Tandaan nyo kapatid tignan nyo ako. Nakakatawa si Pastor Louie na nagtuturo ng Word of God pero hindi niya pinapamuhay. I'm the biggest joke in this place. I'm the greatest comedian ever sa ICF. So that's the fear of the Lord. Ito ay pasimula ng wisdom. At syempre, kung ito yung pasimula, technically, kapag walang takot sa Panginoon, eh simula nga, wala ka nang aasahang karunungan dyan. So maraming advice ngayon, no, sa mga, may narinig ako sa radyo, sabi ni sa 96.3, sa one of my relax station. Sabi ng babae, alam niyo, ang dami ko naririnig ngayon sa TikTok ng mga payo about relationship. Ang sabi daw kapag mga babae, kapag gusto nyong yung lalaki nahabol-habol kayo, ganito yung payo sa TikTok, sabi. Pag gusto nyo yung mga lalaki nahabol-habol kayo, ay magpakipot kayo. Kapag inaway ka, sabi kapag inaway ka ng asawa mong lalaki, huwag mo siyang pansinin. At ganun din, ang payo ng mga lalaki, di ba, yung mga TikTok wisdom kuno. Tayo mga lalaki, we manipulate the woman. That's foolishness. Ano sabi ng Bible? Kapag nasaktan ng partner ng kanyang partner, gumanti ba? Di ba ang sabi? Magpatawad. Amen? Oh. Kung sino man ditong mga magjowang nagkatampuhan, magpatawaran na kayo. Sa mga mag-asawa dyan.
That's the wisdom. Di ba? Minsan naghahanap tayo ng mga payo sa TikTok or sa Facebook, di ba? Technically, kung ang ating pinapakinggan ay walang takot sa Diyos, syempre hindi naman sumusunod sa Panginoon. Madaling makahanap ng negativity bias. Marami talaga ngayon. Pero we are blessed. Ang ganda talaga ng disenyo ni Lord na meron tayong physical church. Kasi pag physical church, nakikita mo siya physically, nakikita mo siya yung pag-uugali niya. Diba? Natetest mo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, if I'm a person here at ako pa ang nagtuturo, but I don't obey, I don't fear the Lord. Komedyante lang ako, kapatid. At ganon din tayong lahat. We are all a joke. Mamaya, may joke dito. Yani, gusto mo? Meron dito. Mamaya. May joke. Sabi sa Psalms 111, chapter 111, verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have good understanding." Ang pagkatakot daw sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at lahat ng gumagawa nito ay may pang-unawa. His praise endures forever. So sabi, kapag daw ang isang tao ay may takot sa Diyos, siya ang may tunay na pang-unawa. Kaya alam mo, ang wisdom, hindi mo yan makikita as many as information that we have. Isa sa mga wise woman na aking pinapakinggan palagi, alam niyo dito kung sino? Baka matawa kayo at sabihin niyo, nagpapaka-hipokrito ako, no, this is really true. Kapag siya kausap ko, I felt the wisdom of God. Nanay Ofelia. Gustong-gusto ko pag si Nanay Ofelia nagsasalita. Sa Diyos ang papuri sa buhay ni Nanay Ofelia. Si Nanay Ofelia, tanungin mo yan about justification by faith, baka di niya masabi yan. Nay, alam niyo po yung term na yon? Hindi na alam ni Nanay yan. Pero si Nanay, marunong sumunod sa salita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay niya. Sila ang mga taong may karunungan ng Panginoon. At salamat kung alam natin yung mga ganong technicalities. To God be the glory sa buhay ninyo. Pero kapatid, ang sabi dito, ang tunay na may pagkaunawa sa mga bagay-bagay sa buhay at syempre sa karunungan ng Panginoon, ang mga taong sumusunod at may takot sa Panginoon. Kaya nga bago tawaging lingkod, bago si Paul, napakataas ng criteria, inisip natin, grabe naman, bakit ganyan yung criteria? Magpapastor ka lang naman. Kasi nga, ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon. We must live a life of integrity. Sabihin ko sa inyo, hindi ako perpekto na tao. Hindi ako nagpapakalinis, alam ko naman. Kung gusto ng mga tagalabas at tawagin pa ako hipokrito, that's not a problem. Persecution is always welcome sa buhay ng isang Kristiyano. Pero, mga kapatid, kahit paano, di ba? Ano ba gusto niyo nagtuturo sa inyo? May wisdom? O may information? Of course. Kaya hindi madali na sa mga nangangarap dyan magpastor, wag na kayo muna. Gusto ko nga sumulat ng libro eh. Wag ka nang magpastor. Kasi napakahirap. Ka na magpastor. Sana matupad yun. Gusto ko yun. Hindi ko naman sinasabing iangat yung mga pastor, no? Sinasabi ko lang talaga, ang hirap magturo ng salita ng Panginoon nang hindi pinapamuhay ang salita ng Diyos. Kaya, palakpakan natin ang bawat isa dahil nakikita ko kayo na sinisikap niyo sundin salita ng Panginoon. Come on, let's cheer up. Natutuwa din nakakatuwa na nakikita ko kayo na nagpapatuloy sa paghakbang sa pananampalataya ninyo.
at ibubunga nyo yan. Kayo din ang aani niyan. Kahit na ang laki ng problema, ang daming pagsubok, hindi mo iniisip ang sarili mo, but you always think about the Lord and others. Sabi ni Solomon, ang kanyang conclusion about sa karunungan, the end of the matter. All has been heard. Lahat na narinig nyo, mga karunungan sa Kawikaan, pati sa Ecclesiastes. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Di ba? Ang galing ni, napakatalino ni Solomon. Pero we know Solomon is not also a perfect king. Pero sa pag-o-observe niya mula sa kanyang pagkakamali at mga katagumpayan niya bilang isang hari, ito yung kanyang conclusion. Kaya ito kapatid, kung gusto niyo ng wisdom, sa pinakamatalinong tao na, di ba? Siyempre si Solomon. Sabi niya, ito lang naman pinakamahalaga sa lahat para sa kanya. Kung usapang stoic lang o katalinuhan, kung ayaw mong tawagin kang hangal, tayong bobo o tanga, magkaroon tayo ng takot sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga salita. Ayan ang tungkulin ng bawat tao. Well, hindi si Solomon nagsabi lang nito, kapatid. It's God. Ang Diyos. Ito na yung joke. Kaso, ang original namin si Mariela eh. Mariela, sorry ah. Alam mo, loyal ako pero parang matindi rin yung kapatid mo sa pagjo-joke eh. Idol na idol ko ni Yanni, no? Kuwang-kuwa ka niya eh. So ito, joke. Gusto niyo ng joke? Knock-knock. In Psalms chapter 14, verse 1. Ito, joke to, joke. Only fools say in their hearts, there is no God. They are corrupt, and their actions are evil. Not one of them does good. Ito, nakakatawa. May mga taong nagsasabi sa puso nilang, walang Diyos. That's the biggest joke kapag nagunaw na ang mundo at humarap ang lahat sa Panginoon. Mamaya may mas nakakatawan joke. Medyo hindi nakakatawa to eh. Sinasabi ko lang joke. May joke na hindi nakakatawa. Mamaya nakakatawan joke. Maniwala kayo, verse na ang Diyos ay tumatawa. Alam niyo po ba tumatawa ang Diyos? Alam niyo po ba? Nakahanap na kayo ng verse na ang Diyos ay tumawa? Mamaya, mabasahin natin. Pero, hindi lang ito para sa mga atheists. Para din ito sa mga tao na siguro may information about sa Diyos, pero sa puso nila, pilit nilang nilalaban, walang Diyos, hindi niya nakikita. Wala to. Kaya kong mamuhay ng ako lang. Kasi hindi lang naman atheist na nagsasabi nito eh. Pwede rin Kristiyano. Pwede rin sabihin ng Kristiyano to, kapatid. Sinasabi niya sa puso niya, walang Diyos, walang Diyos. Hindi niya nakikita. That's a good joke. Di ba ang joke? Ayun yung mga bagay na normal na abnormal. Halimbawa, nadulas ka. Hindi normal yon. Pag nadulas ng tao, matatawa ka. Halimbawa, nakatapak ng tae. Sorry, yung word ko na naman. Ano ba yun? Taga-tondo po kasi. Excuse nyo na lang po. Excuse nyo na lang. Nakatapak ka ng dumi. Hindi normal yon. Bakit ka matatawa? Kasi ang dumi ay mabaho, di ba? Ang dapat dyan, dinadakot. Hindi tinatapakan. Kaya, nakakatawang makatapak ng dumi, di ba? Kasi hindi normal yon, abnormal yon. Yung pinaparody, di ba nakakatawa yon? Halimbawa, si Diskaya, pinarody siya ni Michael B. Hindi normal yon. Ginaya niya, tapos ginawa niya yung normal na Diskaya, ginawa niya abnormal. Pero parang abnormal na inabnormal, Inception na yon. Kasi hindi naman normal na nakawan mo ang buong Pilipino. Hindi naman nagbibintang na magnanakaw para si Diskaya. Ano ba yan? Nag-aako sa ako? Hindi naman po.
Ano lang siya lang ang imahe. Sabihin na natin, ang patron. Ay, patron. Ang imahe ngayon ng corruption. Pero sana nga hindi siya. Joke lang yon, joke lang. Joke lang yun. Hindi ko po siya pinaparatangan. Pero that's the biggest joke. Okay, another joke. The fool says in his heart. Hindi sinabing ang atheist, ha? Ang hangal, di ba? Pero mo, nakakita na ba kayo na tao naglakad, baliktad ang damit? Hangal, di ba? Kasi hindi normal. Dapat suot mo sa damit mo, nasa harap ang botones, hindi sa likod. Pero hindi kayo natatawa kay Superman na nasa labas ang brief. Grabe, kuha niya yung tawa, oh. Hindi rin kayo natatawa kay Batman na may lagay pa na sungay. Hindi, because that's comics, di ba? That's creativity. The fool says in his heart, hindi daw yung mga atheists, ang mga hangal nagsasabi, there is no God, walang Diyos. Pwede rin natin i-mindset yan eh. Halimbawa, pag nasa trabaho na tayo, pwede natin, hindi ba natin sinasabi, pero sa pamuhay natin, walang Diyos, walang Diyos, walang Diyos. Sa pamilya natin, sa ating mga buhay, tayo lang, di ba? Halimbawa, may maging pasahero ako na Miss Universe, sabihin yung sarili ko, parang hindi ko man sabihin walang Diyos, pero kapag gumawa ako ng mali sa babae na yon, ay sinasabi ko na ding walang Diyos. At kapag sinabi ko na umasta ako na isang taong parang walang Diyos, tatanga-tanga ako. Napakalaki kong hangal. They are corrupt, and their ways are vile. There is no one who does good. So, hindi masyadong nakakatawa yung joke.